to, ay logarithmic, exponential to guys. So pag kinonvert natin to sa logarithm, magkakaroon ka ng logarithm of x to the base b equals y. Parang ganun. Which means, ganun talaga. Logarithm of x to the base b equals y. So kumbaga, iniikot mo lang to, yung nandito sa right side, magiging exponent. Then natin yung argument, magiging sagot. Okay. So for example, meron tayong ano ba maganda example nito? Let's say, then remember pala, kapag walang nakalagay na base, that is 10 ha. Then kapag naman natural log, that is ln. So pag may example, ano maganda example nito? So for example, meron tayong logarithm, yung pinaka basic muna, like 4 to the base 2. Yan yung given. Then kailangan mo siya i-equate sa exponential. So kung may given ka na ganitong format, equate mo na to sa 0. Sa 0 sa x or any variable. Tapos gagawin mo siyang 2 raised to x equals sa argument mo na 4. Pwede ka maglagay ng given. Then kailangan mo lang siyang gawing parehas ng bases. Kapag parehas na yung bases natin, equal na exponent yan. Kasi yung 4 pwede siyang gawing 2 squared eh. So basically, parehas na sila ng base. Yung final answer natin is 2. Yun naman ginagawa dyan. Pero kapag kunyari, meron tayong logarithm of 1/4 to the base 2. So ito 1/4, di ba? So, ganun pa rin gagawin mo. Dapat dito naman, may concept ka ng exponential. Yung loss ng exponent. Na kapag, ito guys kasi kapag 1/4 to, negative yung magiging sagot yan. Kapag fraction. Pag mas mababa to, dito. Pag mas mataas naman yung argument, that is positive. Or, whole number. Mga ganun. Pero kapag basta, maganto na lang para maintindihan. So, pwede natin itong sabihin na 2 raised to x, then equals 1/4. Ganun siya mangyari. Then alam natin, yung 4, pwede natin siyang gawing 2 squared, di ba? So magkakaroon ka ng 2 raised to x equals 1/2 squared. Wherein, kapag meron kang, kung gusto mo to iangat, sa loss na exponent kasi ng negative, kung yung exponent mo is positive dito, then gusto mo siya iangat sa numerator, magiging negative yung exponent. Ganoon din yung negative exponent, kunyari nasa numerator, kung gusto mo siya ilagay sa denominator, magiging positive naman siya. Which means, magkakaroon ka ng 2 raised to x equals to 2 raised to negative 2. Pag binaba mo to, ito kakalabasan. Hindi siya transpose. Ano bang tawag dun? Reciprocal. Pero magpapalit lang siya ng exponent. Tama, reciprocal. Magpapalit lang siya ng sign. Para maging parehas yung base mo. Ibig sabihin, ito pa rin equal niyan. So, ibig sabihin, kung equal na yung bases, magiging x equals negative 2 na siya. Yung siya ginagawa. Ano pa ba? Let's say meron tayong logarithm of let's say 1,000. Kunyari, logarithm of 1,000. So ito naman walang base. Kapag wala ka nakikitang base dyan, tas logarithm siya, yung base niyan is 10, remember yan. So ibig sabihin, kahit equate mo yan sa x, may base 10 daw. Dito kasi, pwede kasing hindi na to ilagay. Para siyang para siya sa variable. Kung sa variable, para siyang 1 na understood na may 1. Katulad dito sa x natin, di ba may 1 yan dito. Ganon dito sa logarithm. Kapag walang nakalagay na base, that is base 10. So magkakaroon ka ng 10 raised to x equals 100. So alam natin na yung 100, we can rewrite that as 10 raised to 2 or 10 squared. So, magiging x equals 2 na siya. So, ganun siya ginagawa. Para sa ganyan. Ito yung basic na na ginagawa. Then, sabi ni Nika, grabe naman tong pangalan na ito. Titignan nito repost ko. Tinitignan nyo guys yung repost niya. Ay. So, yung sagot daw ba sa square, ng negative 2 square, that is positive. Kasi dalawang negative to yan eh. Mamultiply mo. Yung negative times negative is positive.
Magkaiba yun sa negative 2 tas naka-squared. Tinuro ko na yun last time. Like, kapag ganito yung given. Iba to sa kaiba yan. Ito negative 4. While this one is 4. Anyways, okay tayo dito. May mga properties pa to by the way, ano. Like, ano ba dito? Ano ba pwede dito? Yun sa, kunyari, mag-add ka tsaka subtract. Kasi may mga case to na kapag, ano bang tawag doon? Properties niya. Kunyari, meron kang logarithm of a over b. Pag in-expand mo to, magiging logarithm to the base b, kunyari. Tapos ito c. Magkakaroon ka dyan. Kapag divide to, nagiging minus lang naman yan. Then kapag naman times, nagiging plus. Pag-iwalayin mo lang. Pero syempre sigurado maganda may example. Wala na, mali na akong ngarad, patay na. Hindi pa nga nasisimulan patay na. Hindi ka nanonood ng YouTube natin naka-playlist na nga Ngayon mo naman tingnan Pag may mga kailangan review, punta kayo doon, baka makita nyo doon. Maganda na ang pagkaka-explain ko doon Tagalog. Ay. Kaya tayo nagmat Anyways, yung sinasabi natin dito, na maganda dito na example. Ito pa, may ganito pa. Kunyari, meron ganito. Logarithm of 8 kunyari. Tapos naka-squared siya to the base 2 rin. Kunyari may given na ganito. So yung argument mo, meron siyang squared pa. So sa ganitong case, kapag may exponent ito, di ba sabi natin equate lang sa x lagi or any variable na gusto mo? Hindi. So ang ginagawa sa case na to, lagay mo tong exponent mo sa harapan ng logarithm. Ibig sabihin magiging 2 tas logarithm of 8 to the base 2 siya. Okay? I-write lang natin. Ngayon itong logarithm na to, itong logarithm of 8 to the base 2, pwede mo yun isagutan. Like, magkakaroon ka dyan ng, copy mo lang yung 2 muna, then times. Diba itong logarithm ng 8 to the base 2 natin magiging, bagang titsura niya, equate mo sa x. So, magiging 2 raised to x siya. Then, equals 8. Then, ngayon, sabi natin, kailangan parehas ng base. So, magiging 2 raised to x equals to 2 cube. Kasi yung 2 cube is 2 times 2 times 2, that is 8. So, magiging 3 na yung value ng logarithm of 8 to the base 2 natin. So, ngayon itong x equals 3 natin, multiply mo siya dito. Yung magiging value natin is 6. Ito yung magiging sagot natin. Pag may exponent siya dito, lalagay mo sa harapan. Then, yung magiging sagot mo dito, multiply mo siya doon. May case na ganun. Ano pa ba? Ayun. Sige, try mo to. Like, anong sagot dito? Kaya ba yung mental? Ay, minento ni Sir AJ. Not counted. Wala, Sir AJ na yun. Mini-mental na lang guys. Nababoard na yan. So, di ba sabi natin guys, kapag meron, di ba meron tayong given na logarithm of 1000 to the base 3. So, sabi natin kapag walang nakalagay na base, tas logarithm, base 10 yan. So, i-rewrite muna natin to into formula 3 logarithm of 1000 to the base 10. Then, meron tayo ditong 3. Copy lang natin. Then, solve natin tong logarithm of 1000 to the base 10. So, ibig sabihin, pag nilabas natin to, magiging 10 raised to x. Kasi equate lang sa x na yun, diba? Then, 1000. So, remember, yung 1000, we can write that as 10 cube. So, ibig sabihin yung value ng x is 3. So, dito gagawin natin is lagay natin to dito sa 3. So, magkaroon ka ng 9. Galing yun ang puro araw. Concept mapping.
So may space pa. Lagay tayo sa pang example. Hirap mag-isip. So let's say logarithm of magandang number. Mahirap naman 81 to the base 3. Tapos let's say 5. Ang sagot. Hirap lang kasi magbigay ng given on the spot. Pero ganyan siya ginagawa. Bakit 3.4? Okay, good night, TJ. Thank you. Tumagot muna yun. Sabi magiging 20 siya. Bakit? Diba sabi natin, rewrite muna natin to. So meron tayong given na logarithm of 81 raised to 5 to the base 3. So magkakaroon tayo ng 5 tapos logarithm ng 81 to the base 3. So meron tayo ditong 5. Solve natin tong logarithm. So remember, magiging 3 raised to x siya equals 81. So remember, ang 81 you can write that as 3 raised to 4. Kasi yung 3 times 3 times 3 times 3, that is 81. Hindi yun na-gets, magkakaroon ka ng tatlong 4. So magiging 9 na tong dalawa, tas 19 tong dalawa. Pag multiply mo yan, magiging 81. Kaya you can rewrite this as 3 raised to 4. So kung parehas na ng base, magiging x equals 4 na to. Hey, thank you Sir AG. And live na. So magkakaroon tayo dito guys ng times 4. Ito yan. Then magiging 20 yun. So ganun siya ginagawa. Ito yung